Hello kaibigan, andito na naman ako bilang si advice na magbibigay sa iyo at magdadagdag sa iyo ng idea para maiwasan mo yung mga ganitong bagay, lalo na kapag ngayon ikaw meron kang GF or boyfriend. So kung interested ka kaibigan na malaman niyon, just keep on watching. So kaibigan, ang itatatak mo palagi sa iyong isipan kapag ikaw ay nasa isang relationship, tibayan mo una ang iyong loob, syempre part na yun. And kasali na dyan kaibigan ang pagtitiwala sa isa't isa. And hindi naman talaga natin maiwasan kaibigan no, yung mga selos, ganyan. Syempre part yan no, sa pag-grow ng relationship. Alam mo kasi kaibigan yung mga ganitong bagay, kumo na kasi ito no, na makikita natin sa TV na merong nakulong dahil sa mga ganito ng mga senaryo. Ang kadalasang sanhi talaga kaibigan na hahantong ka sa ganong senaryo dahilan ng pagsiselos. So ngayon kaibigan, ito ang ibibigay ko sa iyo na tips para maiwasan mo na hindi ka hahantong sa pagkakulong. So ako kaibigan, tao lang din no, same lang din tayo. So nais ko din ibahagi sa iyo kaibigan yung mga ganito na idea, baka sakaling makatulong ito sa iyo na maiwasan mo yung mga ganong situation if nagkataon. Siyempre kasi kaibigan, pag once na nagkasintahan mo na yung isang tao, siyempre meron ka na talagang kumpiyansa at tiwala sa sarili. Pero as I said earlier, hindi mo talaga may iwasan na magselos. Yung mga ganitong senaryo kaibigan na pag nakita mo na merong ibang katukaan or ano pang mga pangyayari na nakikita ng mata mo na hindi mo nagustuhan, so huwag mo kaagad buweltahan yung lalaki. So huwag mo directly kontrahin yung lalaki. Okay? Yan yung tips na ibibigay ko sa iyo kaibigan. Bakit? Itanong mo muna sa sarili mo kaibigan na paano ba nabuo yung ginagawa nila? Mabubuo lang ba yun? Hindi nila pinagplanuhan? So malamang kaibigan, hindi mabubuo yun kung hindi nila pinagpaplanuhan lahat, di ba? Huwag mong ibuhos yung galit mo sa lalaki lang. Tatak mo sa iyong isipan na hindi lang yung lalaki yung may plano na ganun, pati din yung partner mo. Kung nalituhan ka dun sa sinabi ko kaibigan, bibigyan kita ng example For example, nanligaw ka ng isang babae. Tapos yung babae na nililigawan mo, medyo pinapansin ka din. So ikaw, nagkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo na kukuha mo ang kanyang pinakamatamis na oo. So gagawa ka ng paraan para kayong dalawa sa bandang dulo magkatuluyan. Siyempre, alam mo sa sarili mo na pinapansin ka eh. So nagkakaroon ka ng kumpiyansa. So paano nga ba natin ma-relate yung panliligaw doon sa senaryo na sinasabi ko before? Yung lalaki na nag-aaha sa partner mo, and yung partner mo, alam niya yung limitation niya. Dahil meron na siyang partner. So, syempre, hindi niya papansinin yun. Kung papansinin naman yun, as a friend lang. Kasi yung pagpapansin mo kasi, natural lang man yan. Kasi syempre, kaibigan, kahit naman ikaw, no? Kung meron kang kakilala na nagpapansin sa'yo, syempre, bibigyan mo rin ng pansin. Para hindi naman masama yung dating mo sa kanya. Pero as a friend lang. Pero sa ganong senaryo kasi kaibigan, yung ibinigay na pagpapansin ng partner mo is more than friend na. So, ibang usapan na yan kaibigan. So ganitong pangyayari kaibigan, kailangan mo talaga ng control sa iyong sarili. And alam ko kaibigan na ganong senaryo, hindi yun masaya. Kung hindi, masakit yun sa damdamin. Kasi syempre, naaktuhan mo na meron silang ginagawa na ganito, ganyan. So ilalagay mo yung control sa isipan at sa puso mo kaibigan. So huwag kang gagawa muna ng kahit anong pangyayari, nahahantong ka doon sa bilibid. So huwag yung mga ganon na paraan kaibigan. Dahil marami namang ibang paraan. Ang una mong gagawin, patigilin mo na sila sa kanilang ginagawa and paalisin mo na yung lalaki. So kaya advice, grabe ka naman. Ganun lang. Paalisin mo lang yung lalaki na hindi nasasaktan. So kaibigan, as I said earlier, no, napigilan mo yung bugso ng puso't isipan mo na hindi ka makakagawa ng anumang krimen. Dahil kahit na nasa tama ka pa, isipin mo, parehas lang kayo tao. So kapag nakapatay ka ng isang tao, matiks na yung kaibigan, no? Ganun talaga ang labas mo. So iwasan natin yung mga ganun ng mga senaryo kaibigan, no? Nang dahil lang sa pang-aahas ng isang lalaki doon sa kasintahan mo. Yung lahat ng galit mong kaibigan, magtira ka lang ng maliit para doon sa lalaki na nang-ahas sa kasintahan mo. Like for example, 80% doon lahat sa kasintahan mo. Anong 20% dun sa lalaki na nang-ahas sa kasintahan mo. Payo ko rin sa iyo kaibigan,
yung galit na ibubuhos mo sa kasintahan mo, true words lang. So, hindi yung physical. Kasi kaibigan, kapag pumasok ka na sa physical na paraan, hindi na rin tama yun. Okay? So, yung mga ganitong senaryo, kaibigan, sad to say na hahantong talaga sa hiwalayan. Wala ka ng choice dun, kaibigan. Ang solution ay bibigay ko sa iyo about dun. Gawin mong aral ang lahat ng mga pangyayaring iyon sa sarili mo. And itatak mo palagi sa isipan mo kapag ikaw naghahanap na naman uli ng bago. Kilatisin mo muna ng mabuti yung ugali nila and yung ego nila. Kasi ang purpose mo doon, kaibigan, hindi na maulit yung mga ganun. Pero sa panahon nga natin ngayon, kaibigan, no, ang hirap na talaga magtiwala. Dahil kung meron mong matino, maliit na lang. And pagkatapos nung, kaibigan, try to move on. So doon ka na sa part na mag-move on. So doon sa stage na wala pang nagpapasaya sa'yo, suffer ka lang. So sa ganung paraan, kaibigan, maiwasan mo na hantong ka sa pagkakulong. Ito ang iiwasan mo, kaibigan, na wag itatatak sa isipan. Hindi ko susunod yung sinabi ni Kuya Advice. Ano na lang ang sasabihin ng ibang lalaki sa akin na duwag ako? Yun ang wag mong gagawin, kaibigan. Okay? Maiwala ka o sa hindi, kaibigan. Pag ginawa mo yun, sila ba yung makukulong? Hindi naman, di ba? So wag kang magpapadala dun, kaibigan, sa mga sasabihin nila. Itatatak mo palagi sa isipan mo na what if nagkaganon, napatay mo yung isang lalaki? Sila ba yung makukulong? Hindi naman, di ba? So ang maani mo lang doon na usapan, napakasiga talaga ng lalaki yun. Pero saan yung bagsak mo? Sa kulungan. So yan yung itatatak mo palagi sa iyong isipan, kaibigan, na huwag kang gagawa na anumang bagay na ikaw lang din yung magsisisi sa huli. Okay? And ito pang isang idea, kaibigan, ibibigay ko sa iyo. Palagi mong itatatak sa isipan mo na ikaw ay 100 and yung magiging kabit man if sakali meron man is 50 lang yun. So bakit mo ipagpapalit yung 100 mo doon sa 50 na yan? So sana, kaibigan, nagets mo yung sinabi ko. So ayun lang, kaibigan, I hope na nakatulong tong video na to. And kaibigan, kung nagustuhan mo tong video, baka pwede kita consider na mag-like and subscribe na rin, kaibigan, no? And hit the notification bell para updated ka if sakaling meron naman tayong i-upload na bagong video dito sa ating YouTube channel. So yun lang, kaibigan, ako ulit si Advice. Magandang araw sa iyo.